Ito yung isda. Tadadam! Malaki po ang aking kababayan ko. Subscriber na natutuwa sila pag ako kumakain. Nagugutom daw sila. Pero, yung sausawan ko, the bomb. Okay, good evening. For tonight, I am having a dinner which is fish. So I ordered fish sa isang Mexican restaurant where they fry tilapia. Kasi I want to enjoy my mixture of the sili, sibuyas, and bawang. Pero from that, gumawa ko ng sarili kong salsa which is sibuyas and kamatis with, magkakamay ako mamaya, with patis. Si Tentay patis. Lagyan ko ng konti lang pampalasa. Pero, nakakatuwa. Guess what? Meron po akong kalamansi. Siguro maglagay po ako ng kalamansi. Lalagay po ako ng kalamansi sa aking sa aking sibuyas, bawang, sibuyas at kamatis. Ang sarap ng amoy. Maliliit lang po yung aking kamatis. Nakaka-frustrate. Opo. Frustrating ang aking Yung mga iba nga, kinakausap ko na bakit barren ka pa? Alam niyo mga halaman, dapat po kinakausap din. Yan. At least kahit na paano may konti akong kalamansi. Sige na. Ganyanin na natin. So ngayon ito po yung isda na pinirito. Ang laki po ng isda. Tadadam! Pag laki-laki ng isda, parang sa buong pinggan. Parang naalala ko na nasa Israel ako. Kumain po kami ng St. Peter's fish. Ganyan po kalaki. Hindi pala, mas malaki pa. So anyway, since na na yung aking gagawa po ko ng sausawang kong may sili. Ay, sarap po. Sarap po ng dinner ko. At ang kanin ko po ay basmati. Naiinitan na po ako sa init ng pahingi ng sili. Ay, balik ko po yung iba. Kasi, sandali lang. So, may sili po ako. Yan. At ang akin po yung gagawin ko anuhin siya. Para maanghang-anghang ng konti. Sabi nila Nap, ni Lucci, manghang na rin po. Oo. Pero mas masarap daw pag pinisa mo. Okay guys, ako po ay magdi-dinner na. Nataon lang meron po akong nasa background ko. Ang aking si Snowflake. Ayaw niyang umalis kahit na bariling ko na lang siya ng alam mo yung spray gun na may tubig. Wala siyang pake. So this is the biggest. Malaki po ang aking favorite ko talaga. Ito yung ganito ang gusto kong luto ng tilapia. Ay, nakita niyo na pala one time pala ako kumain ng tilapia. Ang sarap po ng aking sausawan. Ang pinakita ko sa inyo. Kapag kain po kayo, lagyan natin po ng medyo salty yata itong pagkaluto nila kay. Ang tawag din sa isda ng mga Mexican is pescado. Tilapia na pescado. Yeah. So, ating chika-chika. Ako'y nanonood kanina kay Filipino sa Africa. Si Dexter. Birthday pala niya. Said ako ng said kasi baliktad yung pagkano ng Dex niya. So, sabi ko, ang pangalan niya pala si Dexter. Ikaw talaga, kababayan ko. Taga Kalinga. So, Ilocano din. So, ang sarap po ng kamatis. Ano nyo, pag may kamatis lang,
at may isda. Natutuwa nga po ako pag yung mga taong nakatira sila sa tabing dagat. Oo. Nalalak na, nasa Antique po kami. Ang isda namin laging fresh. Last 2013, dinalo namin ang Antique kasi ang kulasi. Kasi papakita ko sa mga kaibigan ko guys, si Grace Padaka, makita naman nila yung hometown ng daddy ko. Lahat ng kinain namin fresh. Shout out sa pinsan kong si Nini Elizabeth Alon. She sees to it na na ako po ay kumain ng fresh na isda. Sarap. Sarap talaga. So anyway, ito lang patis lang nilagay. Konti lang na patis, ayoko na masyadong madami. Pero yung sausawan ko, the bomb. Sarap. Maraming mga subscriber na natutuwa sila pag ako kumakain. Kasi daw, pag ako kumain, nagugutom daw sila. Pati po sila napapakain. Kayo nga po, meron kayo mga magagandang isda. Masarap yung mga isda dyan sa Pilipinas. Ito po, doon sa farm namin, may ginawa ang daddy kong fish pan, 2. Yung kapatid ko, ang ginagawa pala ng kapatid ko, nilalagyan niya ng kaya lang tinatamad na siya minsan. Kaya lang kasi ang problema daw doon pag may fish pan ka, langaw. Ang daming langaw. Ngayon, kunyari, kasi meron kasing para isdaan din kami sa Mandang Marabulig ba yun? Yung malapit sa airport kasi, hindi ko lang alam kung anong baryo yun. Or, sila, ang daddy ko at saka ang uncle ko, ayun ang uncle best friend ko, na nag-ano sila ng 4 na fish pan. So itong unang fish pan, naglagay na sila ng mga isda doon. Tilapia yata, tsaka hindi magkakasama eh. Malaki lupa. So, tapos susunod, kasi ito yung season, pag nag-harvest sila, meron pang isa. Susunod isa, gano'n. Sunod-sunod lang po yan. Kaya lang, nabenta na nila side ng mami ko yun. Ang lolo ko kasi ang daming lupa. Mahilig po siyang bumili ng lupa. Binigyan na rin niya naman, alam mo, panganay kasi ang mami ko. Binigyan niya ang mami ko ng bahay. Yung bahay na tinitirahan namin ngayon. Yung tinitirahan ng mami ko. Kaya sabi ko, 3,330 yun eh. Akala ko nga parang quarter a hectare. Something like that. Malaki po yung na. Pwede pa magtayo ng maraming bahay doon. So anyway, binigyan dahil panganay ang mami ko. Binigyan ng lolo ko. Kaya nga mami ko, love na love niya ang mga magulang niya. Nung kumikita siya ng malaki, lagi na binibigyan ng lalo yung lola ko. Pinapasyal namin lagi sa Manila, Diyan nga po ako natuto magmadyong. Nasa lola ko. Tinuruan kami magmadyong. Pero huwag niyo po ko anihin. Board na board ako sa madyong. Hanggang ngayon mga kapatid ko, sa pinsan ko, mga tita ko, nagmamadyong sila sa bahay. Pero pag tinatawag nila ako magmadyong, sabi ko, ayoko magmadyong. Boring. Nababoard ako. Hindi ako pwede sa mga ganyang klaseng gawain. Mas gusto ko pang matulog or maglaro ng mga pusa, mga aso. Maraming aso sa amin. Yun na lang ginagawa ko. Mas gusto ko sa bahay lang po ako. Dami. Hindi ko alam kung mauubos ko ang isda nito.
Okay guys, hindi ko kaya ubusin. Pero naubos ko yung first half. Pero meron pang buo. Pwede ko kainin yan bukas. Alam gagawin ko? Ng mga leftovers. Mag-vlog po ako mga leftovers. May leftover po akong Dungeness crabs. So siguro ito, pwede itong isasyado. Para masarap na naman. Oh guys, ang sarap. Gustong-gusto ko talagang isda. Miss ko talagang isda. So, don't forget to like and subscribe. Masarap kumain. Buti nga kayo. Ay, alam mo, isa pang na-miss ko dyan sa Pilipinas, yung paltat, yung dalag na maliit, na piniprito kasi kinakain ko yung buo. Pati yung tail niya kinakain. Hindi naman buo, kinakain ko talaga. Sip-sip talaga, talagang grabe. Anyway, don't forget to like and subscribe.